isang sinaunang kopya ng Biblia na natagpuan sa Ethiopia, ang nagbabanta ngayong baguhin ang lahat ng ating alam tungkol sa pinagmulan ni Eva. Habang ang karamihan sa mundo ay naniniwala sa tradisyonal na kwento ng Genesis, isang nakakabigla na pagtuklas sa orihinal na Hebrew text ang nagpapakita ng isang ganap na kakaibang katotohanan, isang katotohanang sadyang itinago sa loob ng mga siglo. Ang mga scholar sa Hebrew University sa Jerusalem ay kamakailan lang nag-decode ng mga sinaunang simbolo sa Ethiopian Bible na nagbubunyag na ang salitang ginamit para kay Eva ay hindi lamang nangangahulugan ng ina ng lahat ng nabubuhay. Sa halip, ito ay naglalaman ng isang komplikadong kahulugan na nagpapahiwatig ng isang mas makapangyarihang nilalang kaysa sa ipinapakita ng mga modernong salin. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Ethiopia ay nagsilbing tagapag-ingat ng mga nawawalang katotohanan ng Biblia. Ang bansang ito, na kilala bilang isa sa pinakaunang Kristiyanong imperyo, ay nagtago ng mga sinaunang teksto na hindi nakita ng Western world. Mga tekstong maaaring baguhin ang ating buong pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ang mga nakasulat sa orihinal na Hebrew ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang hinango mula sa tadyang ni Adan. Sa halip, ang mga salitang ginamit ay nagpapahiwatig ng isang pagsasalin na maaring mga hulugan ng kapantay na kapangyarihan o magkaparehong nilalang. Bakit itinago ito sa loob ng mga siglo? Sino ang may interes na panatilihing nakatago ang tunay na kahulugan ng mga tekstong ito? Ang Ethiopia Bible ay isa sa mga pinakamatandang kopya ng Biblia na natagpuan sa mundo. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay naglalaman ng mga orihinal na teksto na hindi kasama sa mga modernong bersyon ng Biblia. Sa loob ng malalim na mga pahina nito, nakatago ang mga nakakabigla at kontrobersyal na katotohanan tungkol sa pinagmulan ni Eva, ang unang babae, ayon sa Biblia. Kung titingnan natin ang orihinal na Hebrew text, mayroong isang nakakaintriga na detalye na hindi napapansin ng karamihan. Ang salitang Eva o Chava sa Hebrew ay nagmula sa salitang Chaya na nangangahulugang buhay o nabubuhay. Ngunit ang mas malalim na pagsusuri sa Ethiopia Bible ay nagbubunyag ng isang mas komplikadong kwento. Ang pangalan ni Eva ay hindi lamang tungkol sa pagiging ina ng lahat ng nabubuhay, kundi may kinalaman din sa isang sinaunang konsepto ng Divine Feminine na sadyang inalis sa mga sumunod na bersyon ng Biblia. Ang Ethiopia Bible, particular na ang Ge'ez manuscript, ay naglalaman ng mga detalye tungkol kay Eva na hindi makikita sa King James Version o sa ibang mga modernong salin. Ayon dito, si Eva ay hindi lamang nilikha mula sa tadyang ni Adan, kundi siya ay may sariling divine na katangian. Ang tekstong ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay may koneksyon sa mga sinaunang babaeng Diyosa na kinatakutan at kinalaunan ay sinupressed ng patriarkal na relihiyon. Ang mga archaeologist na nagtrabaho sa Ethiopia ay nakahanap ng mga artifact na nagpapakita ng mga babaeng figura na may malalim na simbolismo na nakakonekta sa kwento ni Eva. Ang mga figura na ito ay nagpapakita ng isang malakas na babaeng karakter na hindi lamang katulong ni Adan, kundi isang kapangyarihan sa kanyang sariling karapatan. Ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kwento ng Hardin ng Eden at ang papel ni Eva dito. Ang Hebrew text ay naglalaman din ng mga linguistic clue na nagpapahiwatig na ang orihinal na kwento ni Eva ay mas komplikado kaysa sa simpleng pagkakasalaysay na madalas nating naririnig. Ang salitang Ezer Kenegdo na ginagamit upang ilarawan si Eva ay kadalasang isinalin bilang katulong, ngunit sa katunayan, ito ay may mas malalim na kahulugan. Sa ibang bahagi ng Biblia, ang salitang Ezer ay ginagamit upang ilarawan ang Diyos mismo bilang isang tagapagligtas o tagapagtanggol. Ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang isang subordinate kay Adan, kundi isang kapantay na may sariling kapangyarihan. Ang mga bagong natuklasang archaeological evidence ay nagpapakita na sa sinaunang Ethiopia, ang mga babae ay may mas mataas na katayuan sa lipunan at relihiyon kaysa sa naisip natin. Ang mga sinaunang teksto na ito ay nagpapahiwatig na ang pagkakasala ni Eva sa Hardin ay maaaring isang mas komplikadong kwento ng paghahanap ng karunungan at kapangyarihan, hindi lamang isang simpleng pagsunod sa tukso.
Ang Ethiopia Bible ay naglalaman din ng mga karagdagang kwento tungkol kay Eva na hindi kasama sa mga canonical na teksto. Halimbawa, may mga bahagi na nagsasalaysay kung paano si Eva ay nakipag-usap sa mga anghel at kung paano siya ay may sariling spiritual journey na hiwalay kay Adan. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng isang mas balanseng pananaw sa unang mag-asawa ng sangkatauhan. Ang mga natuklasang ito ay nagbabago ng ating pag-unawa sa pinagmulan ng tao at partikulartan na ang papel ng kababaihan sa mga sinaunang relihiyon. Ito ay nagpapakita na ang kasalukuyang patriarchal na interpretation ng Biblia ay maaring resulta ng mga siglo ng selective editing at reinterpretation, hindi ang orihinal na intensyon ng mga unang may akda. Ang Ethiopia Bible ay nagbubunyag din ng mga detalye tungkol sa Hardin ng Eden na hindi binanggit sa ibang mga bersyon. Ayon sa tekstong ito, ang Hardin ay hindi lamang isang paraiso, kundi isang lugar ng pagsubok at paglago. Si Eva ay inilarawan bilang isang aktibong kalahok sa prosesong ito, hindi lamang isang pasibong karakter na nagpadala sa tukso. Ang mga bagong pananaliksik sa linguistic analysis ay nagpapakita na ang mga salitang ginamit upang ilarawan si Eva sa orihinal na Hebreo ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa naunawaan natin dati. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng isang mas kompleks na karakter na may sariling lakas at kapangyarihan. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang bagong lens upang tingnan ang kwento ng pagkakalikha at ang papel ni Eva dito. Ang kwento ng paglikha ni Eva ay isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Biblia, pero meron bang mga detalye na hindi natin alam? Ang tradisyonal na pagtuturo ay nagsasasabi na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Pero ang mga sinaunang teksto at mga bagong natuklasan ay nagpapahiwatig ng ibang kwento. Ang Ethiopian Bible, na isa sa pinakamatatandang koleksyon ng mga banal na kasulatan sa mundo, ay naglalaman ng mga tekstong hindi gaanong kilala sa kanluranin. Ang Ethiopia, isang bansang may mayamang kasaysayan sa Kristyanismo, ay nakapagpreserba ng mga sinaunang teksto na maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga kwentong matagal na nating pinaniniwalaan. Kapag tiningnan natin ang orihinal na Hebrew text ng Genesis, ang salitang ginamit para sa tadyang ay tsela, na mas madalas na ginagamit sa ibang bahagi ng Biblia para tumukoy sa gilid o bahagi. Ito ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa eksaktong kahulugan ng teksto. Hindi kaya ang ibig sabihin nito ay si Eva ay nilikha mula sa isang bahagi ni Adan at hindi partikular na mula sa tadyang? Ang mga scholar ng Ethiopic text ay nagmumungkahi ng isang mas komplikadong pananaw. Sa kanilang tradisyon, si Eva ay hindi lamang isang dagdag kay Adan, kundi isang mahalagang kapareha na nagdadala ng sariling natatanging katangian. Ang konsepto ng Ezer Kenegdo o katumbas na katulong sa Hebreo ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi mas mababa kay Adan, kundi isang katuwang na may pantay na halaga. Ang mga natuklasan sa Dead Sea Scrolls ay nagdagdag din ng karagdagang dimension sa kwentong ito. Ang ilang mga fragment ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa paglikha na hindi nakapasok sa kanoniko o opisyal na Biblia. Halimbawa, may mga teksto na nagsasaad na si Eva ay nilikha kasabay ni Adan at hindi pagkatapos, na nagpapakita ng konsepto ng magkasamang paglikha. Ang mga sinaunang rabbinic na tradisyon ay nagsasalita rin tungkol sa Lilith, na ayon sa ilang kwento ay ang unang babae bago pa si Eva. Bagaman hindi ito kinikilala sa opisyal na kasulatan, ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung paano umusbong ang iba't ibang interpretasyon ng paglikha sa loob ng mga siglo. Ang mga arkeolohikal na natuklasan sa Mesopotamia ay nagsiwalat din ng mga paralelismo sa pagitan ng kwento ng paglikha sa Biblia at ng mga sinaunang kulturang Sumerian at Babylonian. Ang mga tekstong ito ay maaring nagbigay ng konteksto sa kung paano unawain ang mga sinaunang kwento ng paglikha. Ang mga bagong pag-aaral sa linguistika ay nagbibigay din ng bagong liwanag sa kung paano maaaring naintindihan ng mga sinaunang mambabasa ang mga tekstong ito. Ang Hebrew, bilang isang matalinhagang wika, ay madalas na gumagamit ng mga simbolo
at metapora na maaring nawala sa pagsasalin. Ang Ethiopian Orthodox Church na nakapagpreserba ng maraming sinaunang teksto ay may natatanging interpretasyon ng kwento ng paglikha. Sa kanilang tradisyon, ang paglikha kay Eva ay hindi lamang isang simpleng paglalahad ng biological na katotohanan, kundi isang malalim na simbolo ng pagkakaisa at komplementaridad ng tao. Ang mga natuklasan sa field ng genetics ay nagpapakita rin ng interesanteng paralelismo. Ang konsepto ng mitochondrial Eve, ang pinakamatatandang common ancestor ng lahat ng mga buhay na tao sa maternal line, ay nagbibigay ng siyentipikong perspektibo sa ideya ng isang unang babae. Isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto ng pag-aaral na ito ay kung paano ang iba't ibang kultura at tradisyon ay nag-interpret ng kwento ng paglikha. Mula sa mga sinaunang Jewish mystical tradition hanggang sa mga African oral tradition, ang kwento ni Eva ay naging isang mayamang tapiserya ng mga interpretasyon at pag-unawa. Ang mga bagong teknolohikal na pamamaraan tulad ng spectral imaging ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na basahin ang mga bahagi ng sinaunang teksto na dating hindi mabasa. Ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-unawa sa mga sinaunang kasulatan. Sa susunod na bahagi ng ating pagsisiyasat, titingnan natin ang mga espesipikong bahagi ng Ethiopian Bible na nagbibigay ng kakaibang pananaw sa paglikha ni Eva at kung paano ito maaaring magbago ng ating pag-unawa sa pinakaunang kwento ng sangkatauhan. Sa loob ng maraming siglo, ang kwento ng pagkakalikha ni Eva ay itinuro sa atin bilang isang simpleng pangyayari. Kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan at mula dito ay nilikha si Eva. Subalit, may nakakabigla at nakakaintrigang katotohanan na nakatago sa orihinal na Hebrew text na nagbabago sa buong pananaw natin sa kwentong ito. Ang salitang tadyang o rib sa Ingles ay mula sa Hebrew na salitang tsela. Ito ang ginagamit sa Genesis 2:21-22 kung saan sinasabi na kinuha ng Diyos ang tsela mula kay Adan at nilikha si Eva. Pero ang nakakagulat, ang salitang tsela ay hindi talaga nangangahulugan ng tadyang. Sa katunayan, sa loob ng Biblia, ang salitang tsela ay ginamit ng humigit kumulang na 40 beses at sa lahat ng mga pagkakataong iyon minsan lang itong isinalin bilang tadyang at iyon ay sa kwento ng pagkakalikha ni Eva. Sa lahat ng iba pang bahagi ng Biblia, ang tsela ay nangangahulugan ng gilid o bahagi. Halimbawa, kapag binanggit ang tsela ng tabernakulo o templo, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng gusali, hindi sa tadyang. Kaya bakit biglang naging tadyang ang tsela sa kwento ni Eva? Ito ay isang malaking pagkakamali sa pagsasalin na nagbago sa buong kahulugan ng teksto. Ang orihinal na Hebreo ay nagsasaad na kinuha ng Diyos ang gilid o isang bahagi ni Adan, hindi isang tadyang. Ang implikasyon nito ay napakalalim. Si Eva ay hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Adan, kundi isang kalahati ng kanyang pagkatao. Ang ideyang ito ay sinusuportahan ng Genesis 1:27 kung saan sinasabi na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, lalaki at babae. Ito ay nagpapahiwatig na ang orihinal na tao ay nagtataglay ng parehong lalaki at babaeng katangian, isang dual-gendered being, androgynous being. Ang paggawa kay Eva ay hindi paggawa ng bagong nilalang mula sa tadyang, kundi paghihiwalay ng babaeng bahagi mula sa orihinal na tao. Ang Ethiopia Bible, particular ang Kebra Nagast, ay may mas malalim na pag-unawa sa konsepto na ito. Sa kanilang tradisyon, si Adan at Eva ay hindi dalawang magkahiwalay na pagkakalikha, kundi dalawang bahagi ng isang buong pagkatao. Ang paglikha kay Eva ay hindi simpleng pagkuha ng tadyang, kundi isang divine separation, isang paghihiwalay ng isang buong pagkatao sa dalawang magkaugnay na bahagi. Ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae ay napakalaki. Kung ang orihinal na intensyon ay magkaroon ng dalawang bahagi ng isang buong pagkatao, ito ay nagpapahiwatig na ang lalaki at babae ay hindi hiwalay at hindi pantay, kundi magkasamang bumubuo
ng isang perpektong kabuuan. Ang kasal, sa ganitong pananaw, ay hindi lamang isang kontrata o seremonya, kundi isang muling pagsasama ng dalawang kalahati para maging buo muli. Ang konsepto ng ezer kenegdo o katuwang na angkop sa kanya ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa kontekstong ito. Si Eva ay hindi lamang isang katulong o taga-suporta ni Adan, kundi ang kanyang katumbas, ang kanyang kapantay, ang bahagi na kumukumpleto sa kanya. Ang mga natuklasang Dead Sea Scrolls at iba pang sinaunang Hebrew texts ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya sa interpretasyong ito. Sa mga tekstong ito, ang konsepto ng pagkakalikha ng tao ay mas komplikado at mas mayaman kaysa sa simpleng pagkuha ng tadyang. Ang mga scholar na nagtatrabaho sa mga tekstong ito ay nagsisimulang kilalanin na ang ating tradisyonal na pag-unawa sa kwento ng pagkakalikha ay maaaring masyadong simplified. Isa pang interesanteng aspeto ng kwentong ito ay ang paggamit ng anestesya sa unang operasyon sa kasaysayan. Sinasabi sa Genesis 2:21 na pinatulog ng Diyos si Adan ng malalim na pagkakatulog bago niya kinuha ang tsela. Ang Hebreo na salita para sa malalim na pagkakatulog ay tardema, na hindi lamang simpleng pagtulog kundi isang uri ng divine anesthesia. Ito ay isang napakahalagang detalye na nagpapakita ng kahangahangang kaalaman sa medikal na pangangailangan, kahit pa sa sinaunang teksto. Sa Ethiopia Bible, ang konsepto ng tardema ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pagkakatulog, kundi isang espiritual na kalagayan kung saan ang isang tao ay maaaring makaranas ng divine revelation. Ang implikasyon nito ay ang paglikha kay Eva ay hindi lamang isang pisikal na operasyon, kundi isang espiritual na transformasyon. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagbabago ng ating pag-unawa sa kwento ng pagkakalikha, kundi pati na rin sa buong konsepto ng gender at relasyon sa Biblia. Kung ang orihinal na tao ay nagtataglay ng parehong lalaki at babaeng katangian, ano ang sinasabi nito tungkol sa divine nature? Ano ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa pagkakapantay-pantay ng gender? Ang Ethiopia, Bible at iba pang sinaunang texts ay nagbibigay sa atin ng isang mas mayamang, mas komplikado at posibleng mas tumpak na pag-unawa sa kwentong ito na napakahalaga sa ating pananampalataya. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang mga implikasyon ng mga natuklasang ito sa ating modernong pag-unawa ng relasyon, gender at divine purpose. Sa pagsisimula natin sa pagsisiyasat ng mga sinaunang teksto, lalo na ang Hebrew Bible, natuklasan natin ang isang kapanapanabik na detalye tungkol sa pangalan ni Eva. Marami sa atin ang nakakaalam na si Eva ang unang babae ayon sa biblical na tradisyon, ngunit ang malalim na kahulugan ng kanyang pangalan ay madalas na nawawala sa pagsasalin. Sa orihinal na Hebreo, ang pangalan ni Eva ay Chava, Hava. Ito ay nagmula sa salitang Hebreo na chaya, haya, na ang ibig sabihin ay buhay o nabubuhay. Subalit ang mas malalim na kahulugan nito ay higit pa sa simpleng pagsasalin. Kapag sinuri natin ang mga sinaunang Hebreo na letra at konteksto, makikita natin na ang pangalan ni Eva ay may koneksyon sa konsepto ng pagbibigay buhay o ang ina ng lahat ng nabubuhay. Sa Genesis Kabanatang 3, talata 20, sinasabi, "Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng nabubuhay." Ito ay isang mahalagang pahayag na nagpapakita ng papel ni Eva bilang tagapaglikha ng buhay. Ngunit ang mas nakakaintriga ay ang pagsusuri ng mga scholar sa Ethiopian Bible at iba pang sinaunang teksto na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pangalang ito. Ang mga sinaunang Hebreo ay hindi lamang gumagamit ng mga letra para sa pagbabasa at pagsulat, kundi ang bawat letra ay may numerolohikal na halaga rin. Ito ang tinatawag na gematria. Kapag sinuri natin ang pangalan ni Eva gamit ang gematria, nakikita natin ang mga kamangha-manghang pattern na nagkokonekta sa mga konseptong kosmolohikal at espiritual. Ang pangalan Chava ay binubuo ng mga letrang Chet, Otovav, Bubakip at Hey, Rakin H, usang Chet, ay kumakatawan sa numero 8, na sa sinaunang simbolismo ay kumakatawan sa bagong simula at walang hanggan.
ang vevum payatim na kumakatawan sa paglikha ng tao. Ang He ay 5 na kumakatawan sa biyaya ng Diyos. Kapag pinagsama-sama, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa papel ni Eva sa paglikha. Ngunit ang mas kapanapanabik pa ay ang pagtuklas na ang pangalan ni Eva ay may koneksyon sa mga sinaunang konsepto ng feminine divine energy. Sa maraming sinaunang kultura sa gitnang silangan, ang konsepto ng babaeng diyosa na nagbibigay buhay ay laganap. Ang mga arkeolohikal na ebidensya mula sa panahong pre-biblical ay nagpapakita ng maraming imahe ng mga babaeng figura na may malalaking tiyan, kumakatawan sa pagbubuntis at paglikha ng buhay. Ang Ethiopian Bible, na kilala rin bilang Book of Enoch at iba pang apocryphal na teksto, ay nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol kay Eva na hindi kasama sa kanoniko ng Western Bible. Sa mga tekstong ito, si Eva ay hindi lamang inilalarawan bilang unang babae, kundi bilang isang makapangyarihang figura na may divine knowledge at kapangyarihan. Halimbawa, sa ilang Ethiopian traditions, si Eva ay itinuturing na may espesyal na kaalaman tungkol sa mga halaman at gamot na nagpapakita ng kanyang koneksyon sa kalikasan at paglikha. Ito ay nakakaintriga dahil sa maraming sinaunang kultura, ang mga babaeng healer at wise women ay may mataas na posisyon sa lipunan. Ang isa pang kapanapanabik na aspeto ng pangalan ni Eva ay ang koneksyon nito sa sinaunang Hebreo na konsepto ng ruach o hininga ng buhay. Sa Genesis, sinasabi na ang Diyos ay huminga ng buhay sa tao. Ang koneksyon sa pagitan ng hininga, buhay at pangalan ni Eva ay nagpapakita ng malalim na teolohikal na pag-unawa ng mga sinaunang Hebreo tungkol sa pinagmulan ng buhay at papel ng babae sa paglikha. Ang mga natuklasan sa Dead Sea Scrolls at iba pang sinaunang manuskrito ay nagbibigay din ng bagong liwanag sa interpretasyon ng pangalan ni Eva. Ang ilang fragmento ng teksto ay nagpapahiwatig na ang orihinal na konsepto ng Eva ay mas complex at multidimensional kaysa sa kung paano siya inilalarawan sa mga tradisyonal na interpretasyon. Isa sa mga hindi gaanong kilalang aspeto ng istorya ni Eva ay ang kanyang koneksyon sa konsepto ng karunungan o wisdom. Sa ilang Gnostic at apocryphal na teksto, si Eva ay inilalarawan bilang tagadala ng karunungan, at ang kanyang pagkain ng bunga mula sa Tree of Knowledge ay hindi itinuturing na kasalanan, kundi bilang isang hakbang tungo sa enlightenment. Ito ay nagdudulot ng isang radikal na muling pagbabasa ng tradisyonal na interpretasyon ng fall of man. Sa halip na isang kwento ng pagsuway at kasalanan, ito ay maaaring maunawaan bilang isang alegorya ng pag-unlad ng human consciousness at acquisition of knowledge. Ang mga sinaunang Ethiopian texts, kasama ang iba pang Middle Eastern traditions, ay madalas na nagbibigay ng mas balanced na pananaw sa papel ni Eva sa creation story, na hindi siya itinuturing na source ng kasalanan kundi bilang essential partner sa divine plan ng paglikha. Ang pagsusuri sa mga tekstong ito ay nagbibigay sa atin ng mas komprehensibong pag-unawa sa kung paano tinitingnan ng ating mga ninuno ang mga konsepto ng femininity, creation, at divine order. Ito ay nagpapakita na ang ating modernong interpretasyon ay madalas na limitado at naimpluwensyahan ng mga cultural biases na nabuo sa loob ng maraming siglo. Ngayon, talakayin natin ang isang nakakabigla at kontrobersyal na pananaw tungkol sa pinagmulan ni Eva ayon sa mga sinaunang tekstong Etiopiano. Maraming iskolar ang nagsasabing ang Ethiopia ay nagtataglay ng ilan sa pinakamahahalagang relihiyosong manuskrito sa mundo at mayroon silang natatanging pananaw tungkol sa kwento ng paglikha. Sa Ethiopia, particular sa Orthodox Tewahedo Church, pinaniniwalaan nila na ang kanilang mga sinaunang teksto ay nagtataglay ng mas kumpletong bersyon ng Biblia. Ang kanilang koleksyon ay kinabibilangan ng mga aklat na hindi kasama sa kanoniko ng Western Bible, tulad ng Book of Enoch at Book of Jubilees, na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga sinaunang panahon. Ang pinakanakakaintriga sa lahat ay ang kanilang interpretasyon tungkol kay Eva. Sa mga sinaunang tekstong Etiopiano, si Eva ay hindi lamang isang simpleng karakter na nilikha mula sa tadyang ni Adan. Sa halip,
Siya ay isang komplikadong nilalang na may sariling banal na papel sa kwento ng sangkatauhan. Ayon sa ilang manuskrito mula sa Lalibela, isang banal na lugar sa Ethiopia, si Eva ay may koneksyon sa isang divine feminine principle na tinatawag na Sophia o karunungan. Ang konsepto na ito ay malalim na nakaugat sa mga Gnostic na tradisyon at iba pang sinaunang esoterikong paniniwala. Subalit, ang karamihan sa mga ideyang ito ay hindi nakapasok sa mainstream na Kristiyanong doktrina. Ang mga tekstong Etiopiano ay nagmumungkahi rin na ang paglikha kay Eva ay hindi simpleng paglalabas mula sa tadyang ni Adan, kundi isang mas komplikadong proseso na kinasasangkutan ng cosmic balance ng masculine at feminine energies. Isipin mo, sa loob ng libu-libong taon, ang mundo ay nagpapahalaga sa isang simplified narrative, samantalang itong mas mayamang pag-unawa ay nakatago sa mga bundok ng Ethiopia. Ngunit ano ang sinasabi ng mga tekstong ito tungkol sa aktwal na pisikal na paglikha kay Eva? Narito ang nakakabigla. Ang ilang mga sinaunang manuskrito ng Ethiopia ay nagsasaad na si Eva ay hindi lamang nilikha mula sa tadyang, kundi mula sa isang bahagi ng diwa ni Adan mismo. Ito ay nagmumungkahi ng isang konsepto ng spiritual duality na naghahati sa isang orihinal na androgynous being. Ang konsepto na ito ay nakakagulat na katulad ng ilang modernong scientific theories tungkol sa embryonic development at ang pag-unlad ng sexual dimorphism. Sa esensya, ang mga sinaunang Etiopiano ay maaaring nagkaroon ng intuitive understanding ng mga biological processes na kamakailan lang natuklasan ng modern science. Ang isa pang kapanapanabik na aspeto ay ang paglalarawan kay Eva bilang isang co-creator kasama ng divine. Sa halip na isang passive participant sa kwento ng paglikha, ang mga tekstong Etiopiano ay nagpapakita sa kanya bilang isang aktibong ahente na may sariling divine purpose. Ito ay isang radical departure mula sa traditional narratives na kadalasang nagpapakita kay Eva bilang source ng pagkakasala at pagkahulog ng tao. Isipin mo kung paano magiging iba ang ating pag-unawa sa gender roles at divine feminine kung ang mga tekstong ito ang naging basehan ng mainstream theology sa halip na ang mga Latin at Greek translations na naging foundation ng mga Western Christianity. Ang mga tekstong ito ay hindi lamang nagbibigay ng alternatibong pananaw sa kwento ng paglikha, kundi nagbibigay din ng malalim na insight sa kung paano unawain ang divine nature ng tao. Sa Ethiopia, ang mga tekstong ito ay hindi lamang historical artifacts. Sila ay living scriptures na patuloy na hinuhubog ang spiritual life ng milyon-milyong mananampalataya. Ang pinakamahalagang tanong ay, bakit hindi mas malawak na kilala ang mga tekstong ito? Bakit hindi sila kasama sa standard biblical canon? Ang sagot ay maaaring matatagpuan sa mga komplikadong dynamics ng power, politics, at cultural dominance na humubog sa development ng organized religion sa nakaraang 2,000 taon. Ngayon, tayo ay pupunta sa pinakakontrobersyal na bahagi ng ating pagsisiyasat, ang tunay na pinagmulan ni Eva. Sa tradisyonal na paniniwala, si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Subalit, may nakakagulat na katotohanan na nakatago sa orihinal na Hebrew text na hindi natin nakikita sa karamihan ng mga salin. Kapag sinuri natin ang Genesis 2, talata 21 at 22, may nakakaintriga tayong makikita. Ang salitang tsela, na kadalasang isinasalin bilang tadyang, ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay maaaring manggahulugan ng gilid o bahagi sa literal na pagsasalin. Ang mga scholar ng Ethiopian Bible at ilang Hebrew scholars ay nagmumungkahi na ito ay hindi literal na tadyang, kundi isang metapora para sa isang bahagi ng pagkatao ni Adan, ang kanyang feminine essence o kalikasan. Sa katunayan, ang ilang mga Hebrew scholar ay nagsasabi na ang orihinal na tao, si Adan, ay nilikha bilang isang dual-natured being, isang nilalang na may parehong masculine at feminine qualities. Isipin mo ito. Bago dumating si Eva, si Adan ay kumpleto. Siya ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, at kung ang Diyos ay naglalaman ng lahat ng katangian, hindi ba't makatuwiran na isipin na ang orihinal na tao ay ganoon din?
Ang konsepto na ito ay lubhang kakaiba sa ating tradisyonal na pag-unawa, pero ito ay suportado ng ilang ebidensya sa mismong teksto. Sa Genesis 1, talata 27, mababasa natin, "Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos nilikha niya ito. Lalaki at babae, nilikha niya sila." Pansinin ang pagbabago mula sa singular, nilikha niya ito, patungo sa plural, nilikha niya sila. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang orihinal na tao ay naglalaman ng parehong masculine at feminine. Ang ideya na ito ay hindi lamang makikita sa Hudaismo. Sa katunayan, ang konsepto ng androgynous na orihinal na tao ay makikita rin sa Kabbalah, isang mistikong tradisyon ng Hudaismo. Ayon sa Kabbalah, ang orihinal na tao na tinatawag na Adam Kadmon ay isang cosmic being na naglalaman ng parehong masculine at feminine energies. Ngunit ano ang kinalaman nito sa paglikha kay Eva? Ang mga Ethiopian at Hebrew scholars ay nagmumungkahi na ang operasyon na ginawa ng Diyos kay Adan ay hindi pag-alis ng isang pisikal na tadyang, kundi isang paghihiwalay ng kanyang feminine essence mula sa kanyang pagkatao. Sa madaling salita, ang Diyos ay hindi kumuha ng tadyang. Hinati niya ang orihinal na tao sa dalawang magkahiwalay na nilalang, isang lalaki at isang babae. Ito ay nagbibigay ng ganap na bagong pananaw sa relasyon ni Adan at Eva. Hindi lamang sila dalawang magkahiwalay na nilalang na nilikha ng Diyos. Sila ay dalawang bahagi ng isang orihinal na whole. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa Genesis na ang lalaki ay makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hindi ito lamang tungkol sa pisikal na pagsasama. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa orihinal na kalagayan ng pagkakaisa. Ang Ethiopian Bible ay particular na nagbibigay diin sa konsepto na ito. Sa ilang mga interpretation ng mga Ethiopian scholars, si Eva ay hindi inferior kay Adan o sekundaryong nilalang. Sa halip, siya ay kapantay ni Adan, isang mahalagang bahagi ng orihinal na tao na hinati ng Diyos para sa layunin ng paglikha at pagpaparami. Ito ay lubhang naiiba sa traditional na interpretations na nagpapakita kay Eva bilang isang nilalang na nilikha para kay Adan. Sa halip, sila ay nilikha para sa isa't isa, dalawang kalahati ng isang buong pagkatao na magkasamang sumasalamin sa larawan ng Diyos. Ang pag-unawa na ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa konsepto ng kasal at relasyon sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi ito simpleng sosyal na konstruksyon o praktikal na kaayusan. Ito ay isang espiritual na pagbabalik sa orihinal na kalagayan ng pagkakaisa. Subalit, bakit hindi ito ang karaniwang interpretasyon na itinuturo sa atin? Bakit ang karamihan ng mga salin ay nagpapakita ng simpleng kwento ng tadyang na ginawang babae? Ang sagot ay maaaring nasa komplikadong kasaysayan ng pagsasalin ng Biblia at ang mga cultural biases ng mga tagapagsalin. Sa loob ng maraming siglo, ang mga salin ng Biblia ay impluwensyado ng mga patriarkal na lipunan kung saan sila ginawa. Ang ideya na ang babae ay nilikha mula sa tadyang ng lalaki ay nagpapahiwatig ng subordination, isang hierarchy na nagpapatibay sa dominasyon ng kalalakihan sa lipunan. Ngunit ang orihinal na Hebrew text, lalo na kapag sinuri sa konteksto ng mga sinaunang Near Eastern cultures at ang malalim na pag-unawa ng mga Ethiopian scholars, ay nagmumungkahi ng isang mas balanse at equal na relasyon. Ito ay nagdudulot sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung ang orihinal na tao ay androgynous, bakit hinati ng Diyos ang nilalang na ito sa dalawa? Ayon sa ilang interpretasyon, ito ay upang matupad ang utos na magpakarami at punuin ang mundo. Ang paghihiwalay ng masculine at feminine ay kinakailangan para sa proseso ng paglikha at pagpaparami. Ngunit may mas malalim pang dahilan. Ang paghihiwalay ay nagbibigay daan para sa isang bagay na hindi posible sa isang sulong nilalang, ang kapasidad para sa tunay na pag-ibig. Sa paglikha ng dalawang magkahiwalay na nilalang, ang Diyos ay lumikha ng posibilidad para sa pagbibigay at pagtanggap, para sa pagmamahal at pagsasama na lampas sa sarili. Ang pag-unawa na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kwento ng pagkahulog sa kasalanan. Kapag nakita natin sina Adan at Eva bilang dalawang
Bahagi ng isang orihinal na whole, ang kanilang paghihiwalay mula sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsuway. Ito ay tungkol sa pagkasira ng orihinal na harmony at unity na nilayon ng Diyos. Ang Ethiopian Bible ay may particular na pananaw sa bagay na ito. Sa mga interpretation ng mga Ethiopian scholars, ang pagbabalik sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa individual na kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa orihinal na kalagayan ng pagkakaisa, hindi lamang sa pagitan ng lalaki at babae, kundi sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano ang mga konsepto na ito ay nakaimpluwensya sa mga sinaunang Ethiopian at Hebrew na pag-unawa sa gender roles, at kung paano ito maaaring magbigay ng bagong pananaw sa mga kontemporaryong usapin tungkol sa gender at pagkakapantay-pantay. Ang pinakamalalim na katotohanan tungkol kay Eva ay maaaring nakatago sa loob ng orihinal na Hebrew text ng Genesis, isang bagay na hindi napansin ng karamihan sa mga scholar sa loob ng maraming siglo. Kapag tiningnan natin ang salitang Eva sa orihinal na Hebrew, makikita natin ang isang nakakamanghang koneksyon sa kahulugan na lampas pa sa simpleng pagtawag sa kanya bilang ina ng lahat ng nabubuhay. Sa Hebreo, ang pangalan ni Eva ay Chava, Hava, na may malalim na etymolohikal na ugat sa salitang chaya na nangangahulugang buhay o nabubuhay. Ngunit ang mas malalim na pag-unawa ay nagpapakita na ito ay may kaugnayan din sa salitang chava na nangangahulugang magpahayag o magpakita. Kaya ang pangalan ni Eva ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng buhay bilang isang ina, kundi tungkol din sa pagpapahayag o pagpapalabas ng buhay mismo. Ito ay isang malaking pagkakaiba sa tradisyonal na pag-unawa. Si Eva ay hindi lamang isang tagapaglikha ng buhay sa pisikal na paraan, kundi siya mismo ang representasyon ng buhay na nagpapahayag ng sarili nito sa mundo. Ang konsepto na ito ay nagbibigay ng mas malalim na espiritual na kahulugan sa kanyang papel sa kwento ng paglikha. Ang Ethiopia Bible, particular na ang Ge'ez manuscripts, ay naglalaman ng mga karagdagang detalye tungkol kay Eva na hindi makikita sa karamihan ng Western biblical traditions. Sa mga tekstong ito, si Eva ay inilarawan na may mas malaking espiritual na kaalaman at kakayahan kaysa sa tradisyonal na pagkakaintindi. Ang ilan sa mga manuskrito ay nagpapahiwatig na si Eva ay may natatanging kakayahan na makita ang espiritual na realidad, isang aspeto na halos nawala sa mas modernong mga interpretasyon. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng pag-aaral na ito ay ang pagtuklas na ang Hebrew text ay maaring nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang kinuha mula sa tadyang ni Adan. Tulad ng karaniwang pinaniniwalaan, ang salitang tsela na karaniwang isinasalin bilang tadyang ay maaari ding mga hulugang gilid o bahagi. Ito ay nagbubukas ng posibilidad na si Eva ay hindi lamang isang extension ni Adan, kundi isang katumbas na bahagi ng orihinal na paglikha. Ang mga scholar ng Hebrew linguistics ay natuklasan na ang gramatika at konteksto ng orihinal na teksto ay maaring sumusuporta sa ideya na si Eva ay hindi kinuha mula sa isang maliit na bahagi ni Adan, kundi mula sa kanyang buong gilid, nagpapahiwatig ng pagkakapantay-pantay sa kanilang paglikha. Ang interpretasyong ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa relasyon ng unang lalaki at babae, na nagpapakita na sila ay nilikha bilang magkatumbas na mga bahagi ng isang buong entidad. Ang mga bagong arkeolohikal na pagtuklas sa Middle East ay nagdala ng mga karagdagang ebidensya na sumusuporta sa mas malalim na pag-unawa kay Eva. Ang mga sinaunang Canaanite at Mesopotamian artifacts ay nagpapakita ng mga simbolo at imahe na may kaugnayan sa babaeng divine figures na may koneksyon sa buhay at paglikha. Ang mga simbolong ito ay may kapansin-pansing pagkakatulad sa mga konsepto na nauugnay kay Eva sa Hebrew text. Isa pang kapanapanabik na aspeto ay ang koneksyon ng pangalan ni Eva sa sinaunang Hebrew na konsepto ng ruach o hininga ng buhay. Ang mga linguistic scholars ay nagtala na ang mga tunog sa pangalan ni Eva ay may kaugnayan sa tunog ng paghinga. Isang malalim na simbolismo
na nagkokonekta sa kanya sa mismong esensya ng buhay. Ang koneksyon na ito ay nagpapahiwatig na ang papel ni Eva sa kwento ng paglikha ay mas sentral at mahalaga kaysa sa tradisyonal na nauunawaan. Ang Ethiopian Orthodox Church na kilala sa pagpapanatili ng ilang mga sinaunang tradisyon na nawala sa Western Christianity ay matagal nang nagtataglay ng mga teksto na nagbibigay ng mas malalim na paggalang kay Eva. Sa kanilang tradisyon, si Eva ay hindi lamang ang unang babae at ina, kundi isang mahalagang tagapagdala ng espiritual na karunungan. Ang mga tekstong ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay may natatanging pag-unawa sa divine nature na hindi ganap na naiintindihan sa mga tradisyonal na interpretasyon. Ang implikasyon ng mga bagong pag-aaral na ito ay malawak. Kung titingnan natin ang orihinal na Hebrew at Ethiopian text ng may bagong pananaw, nakikita natin na ang kwento ni Eva ay hindi simpleng kwento ng paglikha ng babae mula sa lalaki, kundi isang mas komplikado at malalim na account ng paglikha ng dalawang magkatumbas na mga aspeto ng sangkatauhan. Ito ay nagbabago hindi lamang ng ating pag-unawa sa Genesis, kundi pati na rin sa mga pangunahing konsepto ng gender relations sa biblical na konteksto. Ang ilan sa mga Hebrew scholars ay nagsisimulang tanggapin na ang tradisyonal na pagsasalin at interpretasyon ng kwento ni Eva ay maaring naapektuhan ng mga kultural at patriarchal na bias ng mga sinaunang translator. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa orihinal na teksto at pag-aaral nito sa konteksto ng mas malawak na ancient Near Eastern culture, nakikita natin ang isang mas mayaman at mas balanseng larawan ng unang babae. Ang katotohanang ito ay hindi lamang akademikong interes. Ito ay may malalim na implication para sa kung paano natin nauunawaan ang mga gender roles at relasyon mula sa biblical na perspektiba. Kung si Eva ay nilikha bilang isang katumbas ni Adan, hindi bilang isang subordinate, ito ay nagbabago ng maraming tradisyonal na teolohikal na posisyon tungkol sa relasyon ng mga lalaki at babae. Sa susunod na bahagi ng ating pag-aaral, titingnan natin kung paano ang mga nakatagong kahulugan na ito ay nakaapekto sa iba't ibang relihiyosong tradisyon sa buong kasaysayan, at kung paano ang mga bagong pagtuklas na ito ay maaaring magbago ng ating pag-unawa sa isa sa pinakamahahalagang kwento sa biblikal na tradisyon. Sa loob ng maraming siglo, ang kwento ni Eva ay naging pangunahing bahagi ng ating pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ngunit ang tanong na dapat nating itanong, gaano ba talaga natin kilala si Eva? Ang kanyang tunay na pangalan, kahulugan at papel sa kasaysayan ng sangkatauhan ay maaaring mas malalim at mas makabuluhan kaysa sa naituro sa atin. Kapag sinusuri natin ang orihinal na Hebrew text ng Genesis, makikita natin ang isang nakakaintriga na katotohanan. Ang pangalang Eva o Hava sa Hebrew ay nagmula sa salitang haya na ang ibig sabihin ay mabuhay o huminga. Ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang ang unang babae, kundi siya ang pinagmulan ng buhay mismo. Ang kanyang pangalan ay nagdadala ng malalim na kahulugan na nawawala sa maraming modernong pagsasalin. Ngunit ang mas nakakagulat pa, kapag sinusuri natin ang mga sinaunang Ethiopian manuscripts, particular ang Ge'ez version ng Biblia, nakikita natin ang isang naiibang pag-unawa sa pangalan at papel ni Eva. Sa Ethiopian tradition, si Eva ay tinatawag na Hewan, isang pangalang may mas malakas na connection sa konsepto ng pagiging ina ng lahat ng nabubuhay. Ang pagkakaiba na ito ay hindi lamang linguistic, kundi nagpapakita ng isang mas malalim na pag-unawa sa papel ni Eva sa paglikha. Ang mga scholar na nag-aaral ng sinaunang Hebrew texts natuklasan na ang orihinal na pangalan ni Eva ay may kaugnayan sa mga sinaunang salitang Semitic na nagpapahiwatig hindi lamang ng buhay, kundi ng isang divine na aspeto ng paglikha. Isipin mo na ang pangalang ito ay binigkas at iginagalang sa loob ng libu-libong taon, ngunit ang buong kahulugan nito ay hindi ganap na nauunawaan. Sa mga bagong archaeological discoveries sa Middle East, particular sa rehiyon ng Tigris-Euphrates, ang mga researchers ay nakatagpo ng mga sinaunang tablets na naglalarawan ng isang babaeng figura na may kahawig na pangalan sa Eva. Ang mga tekstong ito
na mas matanda pa sa mga kilalang biblical manuscripts, ay nagmumungkahi na ang konsepto ng Eva bilang ina ng lahat ay isang mas sinaunang ideya kaysa sa naisip natin. Ang isa sa mga hindi gaanong kilalang aspeto ng kwento ni Eva ay ang kanyang kaugnayan sa karunungan. Sa Hebrew text, ang paglalarawan sa kanya ay hindi lamang bilang isang taong nalinlang, kundi bilang isang taong naghanap ng kaalaman. Ang salitang ginamit para sa kaalaman sa kwento ng Garden ng Eden ay daat, na hindi lamang simpleng impormasyon, kundi malalim na pag-unawa at kamalayan. Bakit mahalaga ito? Dahil ang ating pag-unawa sa pinagmulan ni Eva ay direktang nakakaapekto sa ating pag-unawa sa papel ng kababaihan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung ang pangalan niya mismo ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon sa buhay at karunungan, paano ito nagbabago sa ating pananaw sa kanyang kwento? Sa Ethiopian tradition, si Eva ay hindi simpleng karakter sa kwento ng pagkahulog ng tao, kundi isang mahalagang figura sa paglalakbay ng sangkatauhan tungo sa kamalayan. Ang Ge'ez manuscripts ay naglalarawan sa kanya na may higit na paggalang at pagkilala sa kanyang papel bilang ina ng sangkatauhan. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto ay ang koneksyon ng pangalang Eva sa mga sinaunang goddess figures ng Near East. Ang mga archaeologists ay nakatagpo ng mga representasyon ng mga babaeng deity na may kahawig na mga pangalan at katangian. Ito ba ay nagmumungkahi ng isang mas sinaunang tradisyon na naimpluwensyahan ang biblical narrative? Ang mga bagong linguistic studies sa Hebrew ay nagbubunyag na ang pangalang Eva ay maaring may connection sa sinaunang Akkadian at Sumerian words na nauugnay sa konsepto ng siklo ng buhay, paglikha, at pagiging ina. Ang mga koneksyong ito ay nagpapahiwatig ng isang mas komplikado at mayamang tradisyon kaysa sa simpleng kwento na kadalasang itinuturo. Sa katunayan, kapag sinuri natin ang mga sinaunang Ethiopian texts, makikita natin na ang pagpapahalaga kay Eva ay higit pa sa kanyang papel sa pagkahulog ng tao. Sa halip, siya ay itinuturing na isang mahalagang tagapagdala ng buhay at karunungan, isang konsepto na mas naaayon sa mga sinaunang pananaw tungkol sa babaeng divine. Ang mga bagong archaeological discoveries ay patuloy na nagbibigay ng mga insight sa kung paano unawain ang mga sinaunang teksto. Ang bawat bagong natuklasang artifact, bawat bagong translated manuscript ay nagdadagdag sa ating pag-unawa sa kung sino talaga si Eva at kung ano ang kanyang tunay na kahulugan sa ating kolektibong kasaysayan. At dito nagkakaroon ng mas malalim na tanong, kung ang ating pag-unawa sa Eva ay hindi kumpleto, ano pa ang mga aspeto ng ating pinagmulan na hindi natin ganap na nauunawaan? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa mundo? Sa mga sinaunang teksto ng Biblia, mayroong mga detalye na madalas na nawawala sa mga modernong salin. Isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto nito ay ang paglalarawan kay Eva, ang unang babae ayon sa Biblia. Kapag tiningnan natin ang orihinal na Hebrew text, makikita natin ang isang napaka-interesanting detalye na nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa kanyang pagkakalalang. Sa Genesis Kabanata 2, versikulo 22, sinasabi ng tekstong Hebreo na si Eva ay banah mula sa tadyang ni Adan. Ang karaniwang pagsalin nito ay ginawa o binuo. Ngunit ang salitang banah ay may mas malalim na kahulugan sa Hebreo. Ito ay isang terminong karaniwang ginagamit sa pagtatayo ng mga mahahalagang istruktura tulad ng templo, palasyo o lungsod. Hindi ito simpleng paggawa lamang, kundi isang masusing proseso ng pagdisenyo at paglikha. Isipin mo ito, ang Diyos ay hindi lang basta kumuha ng tadyang at gumawa ng babae. Sa halip siya ay maingat na nagdisenyo at nagtayo ng isang kumpletong nilalang na may sariling kakanyahan at kahalagahan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang prosesong masining at may layunin, hindi lang isang simpleng aksyon. Ang ibang salin ay ginagamit ang salitang formed o fashioned, ngunit hindi rin ito ganap na nakakakuha ng buong kahulugan ng banah. Ang banah ay nagpapahiwatig ng paglikha ng isang bagay na mas dakila kaysa sa mga materyales na ginamit.
Tulad ng isang arkitekto na lumilikha ng kahanga-hangang gusali mula sa mga simpleng materyales, ang Diyos ay lumikha kay Eva bilang isang kahanga-hangang nilalang mula sa tadyang ni Adan. Kapag tiningnan natin ang konteksto ng buong kwento ng paglikha, makikita natin na si Eva ay hindi lang isang ekstrang karakter. Siya ay maingat na idinisenyo upang maging katuwang at kapantay ni Adan. Ang terminong ezer kenegdo na ginagamit upang ilarawan si Eva ay madalas na maling na isasalin bilang katulong lamang. Ngunit sa orihinal na Hebrew, ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas at kapantay na katuwang. Ang salitang ezer ay karaniwang ginagamit sa Biblia upang ilarawan ang Diyos mismo bilang tagapagligtas at tagasuporta ng Israel. Ito ay hindi nagpapahiwatig ng isang mas mababang posisyon, kundi ng isang makapangyarihang tagasuporta. Sa makatuwid, si Eva ay hindi nilikha para maging mas mababa kay Adan, kundi para maging kanyang malakas na katuwang at kapantay. Ang mas malalim na pag-unawa sa salitang bana ay nagbibigay sa atin ng bagong perspektibo sa relasyon ng lalaki at babae ayon sa orihinal na disenyo ng Diyos. Hindi ito tungkol sa dominasyon o pag-aalipin, kundi tungkol sa pakikipagtulungan at pagkakapantay-pantay. Ang mga sinaunang Ethiopic na salin ng Biblia, na isa sa mga pinakamataas na salin na nananatili sa mundo, ay nagtataglay ng ilang mga detalye na nagpapatibay sa konsepto na ang relasyon ni Adan at Eva ay orihinal na idinisenyo bilang isang pakikipagtulungan. Sa Ge'ez, ang sinaunang wika ng Ethiopia, ang mga terminong ginamit para ilarawan ang paglikha kay Eva ay nagpapahiwatig din ng isang maingat at sadyang proseso ng pagdisenyo at paglikha. Ang mga iskolar ng Hebreo ay nagsasabi na ang pagpili ng salitang bana sa halip na yatsar, ang salitang ginamit para ilarawan ang paglikha kay Adan mula sa alabok, ay mahalaga. Ang yatsar ay nagpapahiwatig ng pagmomolde o paghuhubog, tulad ng isang magpapalayok na gumagawa ng palayok mula sa putik. Sa kabilang banda, ang bana ay nagpapahiwatig ng pagtatayo at pagdidisenyo na nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan at pagpaplano. Ito ay nagpapakita na ang paglikha kay Eva ay hindi isang huling hirit o isang afterthought. Ito ay isang maingat na pinlanong bahagi ng orihinal na disenyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang babae ay hindi isang sekundaryong nilalang, kundi isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos mula pa sa simula. Ang pag-unawa sa mga subtlety ng Hebrew text ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagpapahalaga sa kung paano itinuturing ng Biblia ang kababaihan. Ito ay hindi nagtataguyod ng isang hierarchical na sistema kung saan ang mga kababaihan ay nasa ilalim ng mga kalalakihan, kundi isang sistema ng mutual na respeto at pakikipagtulungan. Sa ating modernong mundo, kung saan ang mga isyu ng kasarian at pagkakapantay-pantay ay madalas na pinag-uusapan, ang pag-unawa sa original na intensyon ng teksto ay maaring magbigay ng mahalagang perspektibo. Ang mga sinaunang teksto, kapag tama ang pagkakaintindi, ay maaring magbigay ng mga insight na naaangkop pa rin sa ating kasalukuyang konteksto. Ang Ethiopia Bible ay nagtataglay ng ilan sa pinakamalalim na misteryo ng ating pananampalataya. Sa loob ng mga lumang pahina nito, nakatago ang mga katotohanang maaaring magbago sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Hindi ito basta-basta lamang kwento, kundi isang paglalakbay sa pinakasinaunang mga teksto ng ating kasaysayan. Marami sa atin ang pamilyar sa kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan. Ito ang istoryang paulit-ulit nating narinig mula sa ating pagkabata. Subalit, ano ang mangyayari kung sasabihin ko sa inyo na ang orihinal na Hebrew text ay maaaring nagpapahiwatig ng ibang bagay? Isang bagay na nakatago sa loob ng libu-libong taon dahil sa mga pagkakamali sa pagsasalin? Ang katotohanan ay ito. Ang orihinal na salitang Hebreo na ginamit para ilarawan ang paglikha kay Eva ay hindi talagang nangangahulugang tadyang. Ang salitang tsela sa Hebreo na karaniwang isinasalin bilang tadyang ay mas madalas na ginamit sa Biblia upang ilarawan ang gilid o bahagi ng isang bagay. Sa katunayan, sa 39 na beses na lumabas ang salitang ito sa Lumang Tipan,
38 beses itong isinaling gilid o katulad na salita at minsan lamang itong ginamit bilang tadyang at iyon ay sa kwento ni Eva. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagbubukas ng posibilidad na si Eva ay hindi nilikha mula sa literal na tadyang ni Adan, kundi mula sa kanyang gilid o kapareha, isang pantay na bahagi ng orihinal na tao. Isipin mo kung paano ito nagbabago ng dinamika ng kwento. Hindi ito tungkol sa isang babae na nilikha bilang isang afterthought o sekundaryong nilalang, kundi bilang isang mahalagang kapareha, isang katumbas. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscripts ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa bagay na ito. Sa Ethiopia, ang Biblia ay naglalaman ng mga aklat na hindi kasama sa kanoniko ng Western Christianity, tulad ng aklat ni Enoch at Jubilees. Ang mga tekstong ito ay nagbibigay ng mas mayamang konteksto sa kwento ng paglikha. Ang Ethiopia, bilang isa sa pinakaunang Kristiyanong bansa sa mundo, ay nakapagpreserba ng mga sinaunang tradisyon at interpretation na maaring nawala sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga scholar na nag-aaral ng mga sinaunang Hebrew text ay nakahanap ng isa pang nakakaintriga na posibilidad. Ang orihinal na tao ay maaaring androgynous, isang nilalang na nagtataglay ng parehong lalaki at babaeng katangian. Ayon sa interpretasyong ito, ang paghihiwalay ng tao sa Genesis ay hindi nangangahulugang paglalabas ng tadyang, kundi paghihiwalay ng isang buong nilalang sa dalawang magkaibang ngunit magkaparehong individual, isang lalaki at isang babae. Ang ideyang ito ay hindi lamang makikita sa mga Jewish mystical traditions tulad ng Kabala, kundi may paralelo rin sa iba pang sinaunang kultura. Halimbawa sa Plato's Symposium, binanggit ni Aristophanes ang mito ng mga orihinal na tao na may 2 mukha, 4 na kamay, at 4 na paa, na kalaunan ay hinati ng mga Diyos. Ngunit bakit ito tinago sa atin? Bakit ang karamihan sa atin ay pamilyar lamang sa bersyon kung saan si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan? Ang sagot ay maaaring nasa kasaysayan ng pagsasalin ng Biblia. Ang unang mga pagsasalin ng Biblia sa Greek, ang Septuagint, at Latin, ang Vulgate, ay gawa noong panahon kung kailan ang mga lipunan ay higit na patriarkal. Ang mga tagapagsalin na produkto ng kanilang panahon ay maaaring naimpluwensyahan ng kanilang sariling cultural biases. Sa mga nakaraang dekada, ang mga iskolar ay nagsimulang muling suriin ang mga orihinal na teksto gamit ang mas modernong mga pamamaraan at perspektibo. Ang resulta ay isang mas mayamang, mas kompleks na pag-unawa sa mga sinaunang kwento. Hindi ito nangangahulugan na ang traditional na interpretation ay mali, kundi ito ay maaring hindi kumpleto. Ang Ethiopia Bible, sa particular, ay nakapagpreserba ng mga interpretation at tradition na maaring mas malapit sa orihinal na kahulugan. Ang Ethiopia, na hindi kailanman nasakop ng mga European powers tulad ng ibang bahagi ng Africa, ay nakapagpreserba ng isang natatanging Kristiyanong tradisyon na may matinding koneksyon sa sinaunang Israel. Ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church ay naniniwala na ang Ark of the Covenant ay nasa Ethiopia at ang kanilang mga tradisyon ay may malalim na ugat sa Biblical Israel. Kapag tinitingnan natin ang kwento ng paglikha sa pamamagitan ng lente ng mga Ethiopian traditions at mas tumpak na pagsasalin ng Hebrew text, nakakakita tayo ng isang mas balanse at kapanapanabik na kwento. Si Eva, o Hawa sa Hebrew, ay hindi lamang isang sekundaryong karakter sa drama ng paglikha, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa isang teolohikal na punto. Ang implikasyon nito sa ating pag-unawa sa gender relations ay napakalaki. Kung ang babae ay nilikha hindi bilang isang afterthought, kundi bilang isang essential at equal na kapareha, paano ito nagbabago sa paraan kung paano natin iniisip ang mga gender roles sa lipunan at relihiyon? Ito ang uri ng mga tanong na dapat nating isaalang-alang habang tayo ay naglalakbay sa malalim na tubig ng biblical interpretation. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng ating pananampalataya, kundi sa pagpapalalim nito, sa pag-unawa sa mga sinaunang teksto sa kanilang pinakamayamang konteksto at kahulugan. Ang Ethiopia Bible
at ang mga sinaunang Hebrew text ay nag-aalok sa atin ng isang bintana sa isang mundo na maaaring mas mayaman at mas komplikado kaysa sa ating naiisip. Habang patuloy nating sinasaliksik ang mga tekstong ito, maaari tayong matuklasan ang mga bagong insight na magpapalalim sa ating pag-unawa sa ating mga sarili, sa ating relasyon sa isa't isa, at sa ating relasyon sa banal. Kung natutuwa ka sa mga ganitong uri ng pagtuklas at pag-aaral, siguraduhin mong i-like ang video na ito at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mahalaga ang iyong suporta upang makapagpatuloy tayo sa paggalugad ng mga malalim na katotohanan ito. Salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsuporta.